Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. We are in our preaching in the wilderness series. Basahin natin ngayon ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo lamang. And then, kasi mamaya marami na mga broadcast sa mga readings. Ang buong pagbabasa, babasahin na mamaya. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Marcos chapter 12 verses 28 to 34. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ng kanilang pagtatalo, natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya lumapit siya, nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa pinagharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So ang ating background po ay ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Katedral ng Antipolo, mga kapatid. So ang Ebanghelyo ngayon is kinote ng Panginoon originally from Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yan yung Shema, ang sikat na memorize ng mga Hudyo, yung Shema Israel. Yung Shema Israel, or ibig sabihin, makinig ka Israel, ang Panginoong Diyos mo ay isa. Pero yung Deuteronomy chapter 6 verse 4, mga kapatid, sa mga nag-aaral, sa mga scholar, or sa mga marunong sa original language is yung sa Shema na yan, yung may binanggit diyan na salita, yung ekad, yung the Lord is one. Ang term na original is ekad in Hebrew, na ang ekad ay cannot be translated into a singular form. May plurality yung tinatawag na ekad. So katulad nung Elohim, sa mga marunong sa original language, sa Hebrew, Aramaic, at saka sa Greek, ang salitang Elohim is also a plural term, not a singular term, mga kapatid. Kaya nga kung makikita natin, balikan natin sa creation story, doon pa lang sa Genesis chapter 1 verse 26, kung binabasa natin maigi, ay makikita natin doon pa lang sa Genesis chapter 1 verse 26, sinasabi ng Panginoon na ngayon lalangin natin ang tao. So sa nag-aral ng grammar, sa basic grammar, sa grammar natin, pag sinabing natin, ibig sabihin plural, it is a plural form. Kasi kung sinabi ng Panginoon, ngayon lalangin ko, singular, yun yung singular. Pero sinabi doon, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa larawan natin, ayon sa wangis natin. So take note of that, mga kapatid. Yung tumatanggi
sa pagiging Diyos ng Espiritu Santo at ng Panginoong Hesukristo ay humahantong na dahilan sa kanilang pagtanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo. Ang ginagawa nila ay sinasabi nila na yung kausap daw ng Diyos doon ay ang mga anghel. So nilevel nila bigla ang anghel sa level ng Diyos. So naging kamanlala lang pala, co-creator pala ng Diyos ang anghel. Nakita niyo mga kapatid? Dahilan doon sa pagtanggi, tudo-tanggi nila sa Panginoong Hesukristo ay ang ginagawa nila, bigla nilang inilevel ang mga anghel sa Diyos. Naging kamanlalalang kuno ng Diyos ang anghel. Kasi ang kausap doon ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa larawan sa wangis natin. You see? Whereas kung titingnan mo, itong Genesis 1:26, nagko-confirm o sumasang-ayon doon sa sinasabi ng John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, mga kapatid, di ba? Memorize natin siguro yan or alam natin yan or familiar tayo dan. Lalo na sa ating mga Katoliko, di ba? Sa Angelus, binabanggit natin sa Angelus. Anong sinasabi doon sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And without Him, nothing is created. Do you see? Nagets nyo? Balikan mo yung Genesis chapter 1 verse 26. Then, anong sabi sa verse 14? And the Word was made flesh and dwelt among us. Pati yung pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo, tinatanggi nila. So, tinatakasan din nila yung Isaiah chapter 7 verse 14 and then Isaiah chapter 9 verse 6. Pero, paano nila matakasan yun? Kasi kinonfirm ng anghel Gabriel doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23 that those prophecies are fulfilled in the New Testament to our Lord Jesus Christ. Patuloy pa rin nilang tinatanggihan. Ngayon, tinatanggihan nila yon, pero talatagan mo sila ng Hebrews chapter 1 verse 3. Ano sinasabi doon? Sa Hebrews chapter 1 verse 3, to confirm na ang Panginoon Kristo ay kamanlalalang, siya yung kausap ng Ama doon. Di ba sa creation sa Genesis chapter 1 verse 2, and the Ruach, the Spirit of God is hovering over the water sa Genesis chapter 1 verse 2. Sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse 3, mga kapatid, ito sumasang-ayon to sa Genesis 1:26, John 1:1 to 3 to 14. Ano sabi dito? Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Paano kaya nila ito tinatakasan? Ititwist nila. Yung malinaw, palalabuin nila, at ang malabo, palilinawin nila. Beware of that, mga kapatid. So, ang anak, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. So you see, then sa Colossians chapter 2 verse 9, tatanggihan na naman nila ito. Tinatanggihan nila actually. Lahat ng mga passage sa Bible na tinatanggihan nila, ay tinatanggihan nila. So, paano? Tapos, pero yung angel, level up nila sa level ng Diyos. Doon sa Genesis 1:26. Di ba nakakatawa? Okay. Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Ito. Related sa Hebrew chapter 1 verse 3 na nag-confirm din noong
John 1:1 to 3 to 14. Then, dito sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan, the whole nature, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Bakit sinabing naging tao? Di ba? Hindi, yung naging tao, take note, bakit ginamit yung term na naging tao? Kasi he has other nature prior siya magkatawang tao. Ano yung nature niya? Diyos siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That title, the Word was God, is titulo ng Panginoong Jesucristo. See? Then sa Colossians, kung ano, doon sa Hebrew 1:3, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Then sa Colossians chapter 2, verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Kaya nga may warning dun sa 2 John verse 7 na kapag ang Panginoong Jesucristo ay tinatanggi mo na naging tao, ay maiko-consider ka na kabilang ka sa Antikristo, mga kapatid. And then yung John 1:1 to 3 to 14, kinukonfirma ulit din, sinusuportahan din ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ano sinasabi dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8? Kaya dumating tayo dito, di ba? Kasi alam naman natin na ibigin mo, alam naman natin yung greatest commandments eh. Pero binibigyan natin ng diin yung isang Diyos. Kasi doon sa isa, sabi ko nga sa inyo, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung ikad niyon is not a singular word. Is not in singular form, maging yung Elohim, mga kapatid. Yan. Ano dito sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8? Magpakababa kayo tulad ni Kristo, mga kapatid, na tulad ni Kristo Jesus, kahit, sabi dito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karangalan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunod hanggang kamatayan at hanggang kamatayan sa krus. So you see, ibig sabihin siya yung fulfillment ng Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, then John 1:1 to 3, and then verse 14, and then Hebrew 1 verse 3, then Colossians chapter 2 verse 9, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kaya nga dito sa Titus chapter 2 verse 13, yung overwhelming evidence na sinasabi ang Diyos ang Panginoong Jesucristo, lahat ng ito ng mga verses sa Biblia ay tinatakasan nila. Kaya nga, kung titingnan mo pa rin, yung iba pang parts of Bible, di ba? Itong sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, and then yung 1 Corinthians 15 verse 9. Ano sinasabi doon? Church of God. Pero it does not refer to MCGI, of course, or any other sect and denomination that uses that name in the registration sa sect. And then meron ding Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Then yung Acts 20:28, pinag-aagawan ng MCGI at ng INC 1914, yung verse na yon. Pero according sa mga nag-aral, ang original na term na yon is Church of God. So Acts 20:28. So, tanungin natin, so ibig bang sabihin ay dalawa yung church na tinutukoy sa Biblia? The Church of God and the Church of Christ? Ang tanong, sino ba ang nag-establish ng church? Of course, si Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ, Matthew 16:13 to 18 to 20. Then, ibig sabihin, yung mga katawagan sa Biblia, sa New Testament, na Church of God and Church of Christ is hindi po contradiction, hindi po yung dalawang grupo.
na inaangkin ng dalawang grupo din or ng maraming grupo dito sa Pilipinas. Kasi kung gagala kayo, napakarami pong nag-angkin ng claim na Church of God sa registration nila. Ganon din sa Church of Christ. Marami ding umaangkin. Pero itong mga verses na ito does not refer to them. Does not refer to them. So yun mga kapatid, ibig sabihin, ang Church of God and Church of Christ is one. Because si Kristo ay Diyos. Di ba? Si Kristo ay Diyos. Kaya nga, hindi yun contradiction yung Church of Christ and Church of God. Because Christ is God who became man. Obvious, mga kapatid. So that is why, kaya kanina nga natatawa ako doon kay Roma 12:17 to yung Roma 12:17 and 19 na huwag daw nating paniwalaan ang mga Katoliko. Kung kayo tatanungin, sino paniniwalaan nyo? Yung lumutang lang ng 15th century, 16th century, 1914 to year 2000, 1984, 1830, over doon sa nag-exist na AD 33 pa lang. Di ba, mga kapatid? Sino yung paniniwalaan natin? Ito yung mga bagong sekta or the Catholic Church that almost magto 2,000 years na. Itong mga nagko-question sa atin about our Catholic faith, tanungin natin sila. Sino ba nag-found sa kanila? Kasi kung tao, may maibigay sila na tao na nag-found ng kanilang sekta at denomination, then hindi sila masasama sila doon sa Psalm 127 verse 1. They will be disqualified with that verse, mga kapatid. So, itong mga nagko-question sa ating pananampalataya, na itong mga bagong lutang lamang ng mga sekta, what is their credibility? Di ba kung kayo tatanungin sa practical na katanungan, mga kapatid, kung ikaw tatanungin, kung may pangyayari doon, halimbawa may pangyayari doon sa Mindanao, at dito ka sa Luzon, or maging yung sa Israel, halimbawa sa Israel, sino yung mas kapanipaniwala? Yung nagkukwento na doon mismo sa Israel o yung nagkukwento na nasa US? O nagkukwento na dito sa Pilipinas? Sino mas credible na paniwalaan mo? Of course, kung sino yung napakalapit sa pinanggalingan ng event. Hindi yung mga nasa malayo. The same with us. In the Catholic Church, sino ba ang nauna? Sila o tayo? Then, who is more credible na magkukwento ng kasaysayan? Sila o tayo? Because of us, na-compile ang Bible, ang Catholic Church ang naglagay ng mga chapter verses, at ang Catholic Church ang nagtawag na Biblia. Pati yung mga kudlit na yan, kama na yan, ang Catholic Church nag-invent. Tayo nag-compile. Tayo nag-canonize ng New Testament. Sabi nga nung isang pastor na convert back to the Catholic Church, sabi niya, ano yung contribution namin as Protestant? Kasi mahilig daw siya maglaro ng chess eh. Magaling sa logic daw pala mga tao naglalaro sa chess. Sabi niya, then ano ang contribution namin as Protestant? Doon, sa ganung pagtatanong, yun yung nag-convert sa kanya pabalik sa Catholic Church. Kaya nga, sa Bible alone, sa Bible pa lang, wala nang contribution itong mga kapatid natin, separated brethren natin. And then, meron ba silang may i-present sa atin ng mga Bible scholar na nakakaintindi ng Greek
grammar and Hebrew, mga original languages? Meron ba sila? Oh, of course, mga modern, other mga denominations na mga medyo luma-luma, may mga Greek mga expert din sa languages. Katulad ni Scott Hahn, maragaling yun sa ang pinaka-final, may doctorate degree yun sa theology niya. Yung pinaka-final exam nila, yung Revelation ni tin-translate nila into Greek. From Greek to English, tin-translate nila yung parang thesis nila. But later on, si Scott Hahn ay na-convert in the Catholic faith. Ako, may kilala ako na marunong sa Greek, magaling sa grammar, Hebrew, Aramaic, at saka Aramaic. Magaling sa grammar ng ancient languages, biblical languages. Marunong magbasa. Kayo, meron nga kayo. Sige nga, kung meron kayo, i-present nyo. Ipaharap natin sa kakilala ko. Diba, when it comes to credibility, we are more credible, we Catholics are more credible than them. Kasi we existed from the first century. Ang mga aklat na mga luma, mga manuskrito, tayo yung nag-iingat. Di ba? So therefore, ang may credibility patungkol sa pananampalataya is the Catholic Church. Then these separated brethren of ours, who are they to question the Catholic Church? Na yung Biblia na hawak-hawak nila, without the Catholic Church, wala silang Biblia. Wala silang makukot na verses kung hindi natin nilagay na verses. Makukot ba nila yung John 3:16? No. Kung hindi natin nilagay ng chapter at verses, hindi nila makukot yun. So sabihin na nila, gayon na lamang pag-ibig ayon sa kay aklat ni Juan, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, at ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi natin nilagyan ng chapter at verses ng Catholic Church, wala sila makukot na John 3:16, di ba? Mahilig sila mag-quote ng gano'n. Bakit ang mga pari natin hindi sila mahilig mag-quote ng mga verses sa chapter? Diba? Sasabihin lang nila, sinabi ng Panginoon, ganun lang. O sinabi ayon kay San Juan, ganun lang. Hindi sila mahilig mag-chapter. Kasi patunay na wala pa mga chapter at verses sa Biblia. Naroon na tayo kasi tayo yung naglagay ng mga chapter at verses. Kaya they cannot question us. That is why, kung ang turo ng simbahan, interpretation ng simbahan ay may credible sa interpretation nila. Kasi tayo nga yung nag-compile ng Biblia, mga kapatid. Kaya nga yung Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung sinasabi na ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso. Sinasabi doon, Hear O Israel, Deuteronomy chapter 6 verse 4, pakinggan mo Israel, ang Diyos mo ay isa. Yung ikad na yun, yung isa na yun na ikad, is not a singular form. Kaya nga hindi pwede na kapag nagbasa ka ng Tagalog or English Bible, mga kapatid, I will immediately jump into conclusion and you will attack the Catholic Church in our interpretation. Kasi pagtatawanan ka lang. Kaya that is why sometimes ang mga pare, they are not engaging into a debate or the discussion. Kasi kung minsan may mga tendency na, alam nyo ba na mayroong tendency na ayaw mo mapahiya yung kapwa mo? Meron akong kilala, hindi niya lang pinost sa YouTube, sa personal account niya lang. Pastor, newly graduate. Newly graduate, ha? Matalino, may honor sa pag-graduate niya sa seminary nila. They debated, nagdebate sila or nagdialogue sila about sa Exodus chapter 23 to 5. Yung sikat na gustong-gusto ng mga protestante na pagdebatihan. Ano nangyari, mga kapatid?
Alam mo, parang maawa ka doon sa pastor, bagong-bago, batang-bata. Ang talino. Pakinggan mo yung debate, maawa ka. Alam mo, pati yung mga kasamahan niya naawa sa kanya. Alam mo kung bakit? Hindi sila kasali sa discussion. Yung mga elder pastor nagsitayuan na tulungan yung batang pastor. Ang topic about sa Exodus chapter 23 to 5. Kaya naka-enkwentro niya sa discussion yung sinasabi ko sa iyo, nakilala ko, marunong sa biblical languages, matalino when it comes to grammar sa Biblia. Kaya kung minsan may makikita kayo mga pare, hindi sila makipag-discussion basta-basta. Ang example niyan is parang katulad ng karanasan namin. Nasa Subic kami. Then may trabaho kami doon sa Subic and then doon sa Rosales, Pangasinan. May Ferrari na tumatakbo sa highway. Aba, itong mayabang na kotse, yung ordinary kotse lang, Toyota yata yun. About, china-challenge niya si Ferrari. Nagre-revolution siya, nagre-rev siya. Kasi magkatabi sila eh. Ang Ferrari simply runs smoothly. Hindi niya pinansin yung sasakyan na yun. Bakit? Alam ni Ferrari yung kanyang capacity over that ordinary car na it seems sina-challenge siya. That is why many of our Catholic priests actually do not engage into a discussion. Of course, meron tayong pari na mag-i-engage sa discussion kung gusto nyo. Pagbibigyan kayo, si Father Darwin Anyo Bergitgano, si Father Avi Arganyosa, si Father Fran Villegas, si Father Greg Mendez. Mapatulan kayo niyan for the sake na maliwanagan kayo, hindi para ipagmalaki na magaling sila. For the sake na para maliwanagan kayo. But the rest of our Catholic priests, hindi nila ginagawa because they know their capacity. At may tendency, kahit ako, may mga, kapag sa tingin ko yung tao, bata pa, tingin ko na hindi pa masyado gaano kalaki yung kanyang kaalaman. Hindi, parang nag-aalangan ako na patulan siya into a discussion. Bakit? Alam ko kasi na pagdating sa dulo, baka mapahiya lang siya. Hindi ako nagmamalaki, mga kapatid. I am just telling the truth. Naawa ako dun sa tao. Kaya kung minsan ayaw ko makinig ng mga debate na matatapang yung dating. Gusto ko pakinggan ng mga debate sa US. Kasi sa debate ng mga matatapang, naawa ako doon na mapapahiya yung kausap. Sige nga. From 2009 until now, nag-engage ako sa discussion dito online. Just recently nga, yung nakausap ko, ano daw siya, ang roots niya daw is from Levites. Ay, nung bandang uli, nang pinatulan ko ng, nag-usap kami, Amerikano yata siya eh. May Jewish roots daw siya, tsaka ang kanya Levites. Nung pinatulan ko, bandang uli, hindi ko na mahanap yung mga comments niya, dinilit niya na. May mga pages sa Facebook na pasara namin or binablock kami kasi hindi nila kayang tanggihan yung mga na-raise namin. Ay yung Tyndale Seminary online, Tyndale Seminary sa Europe. Sa YouTube hanapin niyo, Tyndale Seminary. Alam mo nangyari? Just recently, inoff nila yung comment section. Bakit? Hindi sila makasastand sa mga questions ng mga matatalinong Katoliko. Bakit nila inoff? Tyndale Seminary sa Europe. Inoff nila yung comment section. Kasi hindi nila kayang stand yung mga comment against them. Mga kapatid. That is why, sinabi ng banal na kasulatan, ay
ng Catholic Church ay hindi yan basta inimbento lang ng simbahan or basta nilagay lang ng simbahan niya na hindi inaral ng malaliman. Inaral yan deeply. Kaya nga, meron tayong Jerome Concordance, Jerome Commentary, St. Jerome Commentary. Meron bang ibang mga sekta ng ganyan? Wala, mga kapatid. Kaya nga, when it comes to credibility sa banal na kasulatan, ang credible ay ang Catholic Church, not them. Yan, mga kapatid. So, napunta tayo dyan sa ganyang usapan kasi we dig up deeper ang ating pananampalataya. Na sinabi ng simbahan na ang Shema dito, Shema Israel, na ekad, yung word na ekad na isa, is not a singular term. It is a plural term. Then, pumunta nga tayo dun sa Genesis chapter 1, verse 26. Ngayon, lalangin natin ang tao. Hindi ang kausap doon ang anghel, kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo. We believe in one God in three divine person, mga kapatid. Ngayon, kung titingnan mo doon titingnan mo ulit doon sa Genesis chapter 11, di ba nung nag-build sila ng tower? Di ba nag-build ng tower? Ano sabi ulit ng Diyos? Sabi niya, puntahan natin at guluhin natin ang kanilang wika. The term natin is used again. Let us go down. Basahin niyo sa Genesis chapter 11. Sa verse 7 yata yun, mga kapatid. Diba? Ngayon, puntahan natin at guluhin natin ang kanilang wika. You see? Ginamit uli. Then, ibig sabihin, nagko-confirm na ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ikad na term is not a singular term. It is a plural term, a plural word. Cannot be translated into singular, the same with Elohim na word. Maging yung sa Quran nga ng mga Muslim is laging kapag magsalita ang Allah sa kanila ay ang laging sinasabi ay we. Isang beses tinanong ko yung miyembro ng isang co-worker ko na Muslim. Sino ang tinutukoy na we dyan? Sino kausap niya? Nagkwento siya sa akin. Sabi niya, di ba kapag kumatok ka ng pinto, sasagutin ka ng tao sa loob. Sino po sila? Yun yung term niya. Sino po sila? Sagot ko naman sa kanya, sinabi yun na may tao sa loob ng bahay na sino po sila because nag-presume siya na may kasama yung tao sa labas. Kaya nga sinasabi niya, sino po sila? Hindi niya sinasabi na sino po kayo. Diba? Yun ang sagot ko. Hindi niya na ako sinagot. So, ibig sabihin kako, even your Quran is confirming the Genesis chapter 1 verse 26 at saka yung Genesis chapter 11 verse 7. At sinasabi ng banal na kasulatan na ang anak ay Diyos din. Kung ano ang ama, gayon din ang anak. Colossians 1:3, Colossians chapter 2 verse 9, Philippians chapter 2 verse 5 to 8, John 1 to 3 and verse 14, Titus chapter 2 verse 13, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah 7:14. Then Hebrew 1:8, tuod sa Hebrew 1:8, very clear na tinawag ng Diyos ang anak na Diyos. Then yung isang sekta sa katatakas nila na Diyos ang anak, abay tinawag ni ang ama ay biglang naging luklukan ng anak. Di ba nakakatuwa? Yung una na takas nila, Genesis 1:26, anghel daw ang kausap doon. Nung tinakasan nila ang Hebrew 1:8 kasi tinawag ng ama ang anak, sabi niya, thy throne, O God. Sa katatakas nila, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, ang ginawa nila na translation, na kapag hanap sila ng translation na mali, nasabi diyan, thy throne is God. Hindi, kung i-translate mo, ang Diyos ay luklukan mo. Which is contrary, in contrast, doon sa Psalm 110, at saka sa Psalm 45, verse 7, mga kapatid. So you see, dami na damage, di ba? Psalm 45, verse 7. Sige, diyan tayo matatapos, mga kapatid. So, Psalm 47, verse
45 verse 7, then sa Psalm 110. Tingnan nyo mga kapatid, paano natin nakaaso nito. Sa Psalm 45 verse Saddam. Psalm 45 verse 7. Psalm 110, basahin nyo rin mga kapatid. Ito yung mga parallel niya. Na itong parallel na ito ay nagko-confirm that it refers to our Lord Jesus Christ. Verse 7, your throne, O God, stands forever. Your royal scepter is a scepter for justice. Yan. Yun malinaw. And then, balik tayo sa Psalm 110, yung parallel ng Hebrew 1:8 na tinakasan nila, na ginawa nilang upuan lang ng Panginoong Kristo ang Ama. Ibig sabihin, mataas pa pala ang Panginoong Kristo sa Diyos na kinikilala nila. Sa inuupuan lang ng pala ng Panginoong Kristo yung Diyos nila nakilala. Ito. So, Psalm 110 verse 1, the Lord says to you, my Lord, take your throne at my right hand. Hindi sinabi niya, take your throne. Take me as your throne. Hindi sinabing ganon. Hindi sabi niya, take your throne at my right hand. While I make your enemies your footstool. Sa verse 5, sabi niya, at your right hand is the Lord who crushes kings on the day of wrath. So, nung umakit ang Panginoon sa Kristo sa kredo natin, umupo siya sa kanan ng Ama, hindi ang Ama ang kanyang inupuan. You see, mga kapatid. So, ang Hebrew 1:8, thy throne, O God, is forever and ever. Ang parallel is Psalm 45 verse 7 at saka yung Psalm 110 verse 1 and then verse 5. Hindi niya siya, the Lord said to my throne, take me as your throne. Hindi ganun. Take your throne at my right hand. Not take me as your throne. You see? Sa katatakas nila, ginawa nilang luklukan ng Panginoon, ang Ama. Thy throne is God, ang translation na kanilang panginawakan, just to avoid that Jesus is God. Then yung Genesis chapter 1 verse 26, sa katatakas nila ng plurality of God, sa katatakas nila, ginawa nilang anghel, ang anghel nakapantay ng Diyos. See? How blasphemous is that, mga kapatid? So, maybe that is the now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Maraming salamat. And I'll see you again later, mga 9, sa live sa Badal na Misa. So, maraming salamat. Shalom. That is by now. May God bless us all and keep us safe and sound. I will keep you and include you in my prayers later at 9 a.m. Join with us in live mamaya sa Banal na Misa. So, signing off, my dear brothers and sisters. God bless.